Kailangan ba talagang i-memorize ang lahat ng batas word for word para pumasa sa law school? Well, yes and no. Ipapaliwanag ko mamaya sa video na to. Pero kung iniisip mo na kailangan mong i-memorize lahat ng batas word for word para maging isang mahusay na abogado, kakamali ka. Let me tell you na hindi naman ito simpleng memorization game. Law school is about understanding, not just storing information like a human hard drive. Hi guys! Welcome back sa channel natin. Ako nga pala si TMA, isa akong government litigation lawyer, and in this channel, we talk about law, career growth, and life lessons for young professionals and aspiring lawyers galing sa isang millennial otits na kagaya ko. And sa video na to, pag-uusapan natin yung isa sa talamak na misconception about law school, which is, kailangan bang i-memorize lahat ng batas? word for word. Alam nyo naman na sobrang daming babasahin sa law school. Ang daming libro, ang daming kaso, at halos lahat ng batas ay merong exception. Kaya ngang iniisip ng iba, kailangan mong i-memorize lahat ng yan, word for word. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi naman lahat ng top lawyers natin ay kabisado ang lahat ng yan, lalo na word for word? Yup, you heard me right. And yes, may mga ibang lawyers din naman kasi na sobrang talas ng memory nila. Minsan, photographic pa nga. Pero napakabihira lang nito. The reality is, majority of lawyers ay hindi naman sa ulado ang lahat ng yan. Mas lalong hindi rin word for word. Bakit? Kasi napaka-imposible niyan eh. Ang pangalawa, ang law school naman ay hindi lang tungkol sa pag-memorize. Ito ay kundi paano mo i-apply sa totoong buhay yung batas na inaaral mo. So, kung hindi kailangan i-memorize lahat word for word, anong kailangan mong gawin? Ganito yung ginawa ko noon nung nasa law school ako. Caveat lang ha, ito yung nag-work sa akin. Hindi ko sinasabi na ito lang yung only way. Pero, ito yung my way. Para mas maintindihan nyo, isipin nyo na lang na ang pagiging abogado ay parang pagiging master chef. Hindi mo kailangang i-memorize lahat ng recipe. Ang mahalaga, alam mo kung paano gamitin yung tamang sangkap, marunong kang magluto ng tama, at higit sa lahat, alam mo kung saan hahanapin yung recipe at sangkap kapag kailangan mo. So first, ang mga chef, hindi lang naman nila basta kabisado lang yung recipe. Naiintindihan niya kung paano nagko-combine yung mga flavors, kung paano nagre-react yung ingredients sa isa't isa. Ganon din dapat sa pag-aaral ng batas. Hindi mo kailangang i-memorize lahat ng provisions word for word. Mas mahalaga na maintindihan mo ang logic and purpose ng bawat batas, ng bawat provision. So dapat pag nag-aaral kayo, ang priority nyo ay i-memorize yung core concepts, not word for word. And next, pag naintindihan mo na kasi yung core concept, mas madali mong maa-analyze yung inaaral mong batas. And mas madali mo siyang maa-apply. Bukod dito, mas madaling dumikit sa utak yung inaaral mo pag alam mo yung concept at pag na-analyze mo siya. Kaya nga para sa akin ha, analysis over memorization. And last, syempre, hindi mo kailangang maging walking legal encyclopedia. Ang mahalaga, alam mong hanapin at gamitin yung tamang batas kapag kailangan mo to. Sa courtroom kasi ha, mas mahalaga yung critical thinking kaysa sa pagiging Mr. Google ng batas. The best lawyers don't know everything. They do know where to find the right answers fast. So attorney, ibig bang sabihin mali ang pag-memorize sa law school? Hindi rin. Nagiging mali lang to kapag ito lang yung tanging paraan mo kung paano inaaral yung batas. May kikwento ako sa inyo. Meron akong naging kaklase. Sa recitations, pinarecite siya ng isang provision ng batas. Ang galing! Na-recite niya word for word yung batas na sinasabi. Pero, nung nagbigay na ng scenario yung professor, tinanong siya kung paano ina-apply yung nirecite niya. Ayun! Nautal! Parang nagme-meditate pa nga. Sir, So, malinaw. Minemorize lang niya, hindi niya inintindi. Napaka-importante kasi na marunong kang mag-apply ng batas na inaaral mo. Kasi napaka-walang kwenta nung pagme-memorize lang kung hindi mo naman siya nagagamit. Isipin mo na parang meron kang dalang baril, pero
hindi mo naman alam kung paano gamitin. Kung nagme-memorize kayo, make sure na naiintindihan nyo muna yung memorize nyo. And dapat, na-apply nyo yan sa iba't ibang senaryo. Once na maintindihan nyo na kasi yung mga concept behind the law, mas madali nyo mamemorize yung wordings ng batas. At the end of the day, ang pinakamagaling na abogado ay hindi naman yung may utak na parang hard drive na puno ng batas. Siya yung lawyer na marunong mag-isip, mag-analyze, at mag-apply ng batas sa totoong buhay. So remember, hindi ito contest ng memorization, kung hindi mastery. Pangalawa, hindi ito tungkol sa dami ng alam mo, kung hindi sa husay ng analysis mo. And most importantly, yung pangatlo, hindi ka robot, kaya huwag kang magpaka-stress sa pagkabisado ng lahat word for word. O ikaw, interesado ka bang mag-law school pero may tanong na bumabagabag sa'yo? Comment them down below. Sagutin natin yan sa future videos natin. Share this with a fellow law student na sasabog ng utak, kaka-memorize. Sir, the under the case, sir, case, sir, case, sir, article,